Ang init ko. Ginoo. Ang presko mo. Tumigil ka. Ginoo, tulungan mo ako. Mabilis akong gagaling. Hindi mo dapat gamitin ang iyong panloob na enerhiya ngayon kung hindi kakalat ang lason. Huwag kang matakot. Magiging malumanay ako. Hindi ito sasakit. Saan nanggaling ang lalaking ito para gumawa ng napakabastos na gawain? Ginoo, mahusay kang magtago ng iyong tunay na intensyon. Dahil ang Ginoo ay walang kakayahan dahil sa mga lalaki. Kailangan lang lutasin ang sumpa na ito upang maibalik ang iyong normal na kalagayan. Isang napakasamang kapalaran. Lutasin ang sumpa. Hanapin sa buong kolehiyo ng mga eskriba. Hanapin ang lalaking iyon. Patayin siya. Oo. Binibini, ngayong araw ang iyong unang araw ng pagpasok sa Imperial Academy. Ang isang kilalang top student ay hindi maaaring mahuli. Tubig. Tubig. Heto na. Yumaon na ang Ginoo ng masyadong maaga. Ang ginang ay buntis at walang magawa upang mapanatili ang dangal ng pamilyang Song. Wala kaming ibang nagawa kundi ang ipagawa sa iyo na magpanggap na lalaki mula sa iyong unang araw upang mag-aral at kumuha ng mga pagsusulit ng imperyo. Ngayong papalapit ka na sa edad ng pag-aasawa. Hindi na natin maaaring ipagpaliban pa nang hindi nagdudulot ng hinala. Bakit hindi mo pakasalan si Sophie upang patahimikin ang mga tao? Kung hindi, tungkol naman sa prinsesa. Top student. Ayaw mong bumuo ng isang alyansang kasal sa akin. Kung hindi mo man lang iinumin ang basong ito, talaga akong mawawalan ng pag-asa. Kaunti lang ang kaya kong inumin. Itong baso lang. Bilang pasasalamat ang iyong kamahalan. Nilaso ng prinsesa ang alak. Talaga akong naging pabaya. Punong kanselor. Nagkaroon ako ng relasyon sa kanya. Kung malaman niya na nagpapanggap akong babae, hindi ba ito mabubunyag? Hindi, lahat ng pagbasa ng mahika ay masamang pangitain.
Nangangahulugan ito na, sinasabi ng tadhana na huwag akong lumabas. Gusto kong mag-leave ng ilang araw, hindi muna ako pupunta sa akademya. Ngunit ngayong araw, ang iyong unang araw. Mas mahalaga ang buhay. Maghintay tayo ng ilang araw. Kapag tapos na ang lahat, sabihin mong mayroon akong pantal na nakakahawa. Sige po. Ginoong bata. Anong kailangan? Nagpadala ang Imperial Academy ng isang tao upang sabihin na may mga kagyat na usapin na kailangang pag-usapan at hinihiling na agad mong kunin ang iyong posisyon. Pero ano ang layunin ng lahat ng ito? At hindi nila ipinaliwanag sa atin ng anumang bagay. Lahat ng mga ginoong ito na nagsama-sama dito. Para saan? Hindi ko kilala ang ilang mga mukha, mga bagong dating. Ako si Sophie Dubois, isang manunulat. Inanunsyo kaninang umaga ng Grand Secretary na gusto niyang makita ang lahat ng miyembro ng Imperial Academy. Kaya naman narito tayong lahat. Ang Grand Secretary. Darating ang Grand Secretary? Oo, Naku, sana hindi niya ako makilala. Agad. ang Grand Secretary. Nandito na lahat. May ilang kulang pa. Kung gayon, magpadala ng tao sa kanila. Sa lahat ng paraan. Dalhin sila dito. Opo, Ginoo. Bakit nga ba siya naparito? Kung gayon, magsimula na tayo. Mga Ginoo, pakiusap, magpakilala na kayo. Julian Morrow, mula sa Jingzhou. Ako ay isang censor. Antoine Petit, mula sa Jiangyin. Ako ay isang reader. Theo Bernard, editor sa Imperial Academy, mula sa Mingzhou. Clement Lefevre, mula sa Minnan, unang nakapasa sa Imperial Examinations, editor-in-chief ng Imperial Academy. Louis Martin, mula sa Hubei. Cyril Dubois, mula sa Yanzhou. Tapos na, tapos na. Ang bagong unang nakapasa sa Imperial Examinations, si Sophie Dubois. Chloe Dubois. Ikaw. Lumapit ka rito. Itaas mo ang iyong ulo. Hindi ako maglakas loob, ginoong magistrado. Ano? Kailangan ko bang puntahan ka? Talaga? Anong sitwasyon ito? Ano ang nangyayari? Ako ay mula sa lalawigan ng Ho. Karaniwan, dapat ay nasa bakasyon ako sa bahay. Ngunit nawalan ako ng ngipin na nagpabago sa aking mukha. Natatakot akong takutin kayo, ginoo. Maaari mong ibaba ang iyong ulo. Kaya naman, ito ay isang maikling pagkikita lamang. Hindi niya ako makikilala, hindi ba? Simula ngayon, dito, kayo ay gagawa ng mga utos ng imperyo kasama ang lahat at bubuo ng mga aklat ng kasaysayan. At pagkatapos, ang iyong mukha. Mabilis na pumapayat ang aking katawan. Maestro Song. Maging pamilyar muna kayo. Hindi katakataka na siya ay ang unang scholar ng imperyo na pinili ng kanyang kamahalan. Siya ay mas maputi at mas delikado kaysa sa isang dalaga. Oo. Ang kilos ng punong kanselor kanina, akala ko, na pumunta siya sa Hanlan Academy para pumatay ng tao. At huwag na nating pag-usapan pa na, ilang araw na ang nakalipas, ang demonyong ito, ay naghahanap ng isang tao sa buong kabisera. Nagtataka ako kung sino ang nagkasala sa kanya ng ganoon. Kung makita niya siya, hindi ito magiging, dahil sa kanyang ugali. Kung makita niya ang taong ito, hindi ito magiging kasing simple ng pagpugot sa kanyang lalamunan. Ang purgatorio na kanyang pinapatakbo ay mas nakakatakot kaysa sa kulungan ng kagawaran ng hustisya. Maestro Song, ano ang problema? Wala.
Ang kanyang pagbisita ng pakikiramay ay isang dahilan. Pumunta lang siya para hanapin ako, para ipaghiganti ang kahihiyan ng pagpilit na magbahagi ng kwarto. Punong kanselor. Narito ang tao. Oo. Nawala si Maestro Song? Nasaan siya? Diyos ko, tulungan mo akong malampasan ang pagsubok na ito. Mag-aayuno ako sa ika-negatibo 1 at ika-negatibo 15 ng bawat buwan. Ginoo, pumasok ako sa tahanang ito nang hindi sinasadya. Hinihiling ko na magkaroon kayo ng malaking puso, at huwag ninyong isisi sa abang lingkod na ito. Ginoo, pakisuyong kumilos ng may disente. Bakit tila pamilyar ka sa akin? Para bang nakita na kita dati kahit saan? Ako si Miss Song mula sa pamilyang Song. Napunta ako ngayong pagkakataon para magdala ng isang bagay sa aking kapatid. Ang aking kapatid ay ang bagong compiler na si Song. Dahil kasamahan mo siya, kami ay lalaki at babae na magkasama. Ang mga pribadong pag-uusap ay maaaring magdulot ng chismis. Ako, nasaan ang damit na binili ko para sa asawa ko? Janlin, Narito ang iyong tauhan. imbestigahan agad ang bagong nanguna. Ang pamilyang Song. Buti na lang matalino ako. Muntik na akong mabuking. Hindi sapat iyon para mawala ang hinala ng hari ng impyerno. Kailangan kong humanap ng paraan para baguhin ang aking itsura. Para maiwasan. Prinsesa, Chloe. lumampas sa tungkulin ang aking tauhan. Karapat-dapat akong mamatay. Chloe, alam ko na ngayon ang unang araw mo sa pwesto. Naisip kong bisitahin ka. Sino ang mag-aakala na magkikita tayo ng ganito? Sabihin mo sa akin. Hindi ba't sa pagitan nating dalawa ang tadhana? Ang inyong marangal na pagka-prinsesa ay hindi isang bagay na kaya kong hangarin ako, Sis Bastian. Prinsesa, labis niyo po akong pinararangalan. Sino ang nagsabi na hindi mo kayang abutin? Agad akong magpapadala ng tao para bunutin ang dila niya. Sa tingin ko, karapat-dapat ka. Talagang karapat-dapat ka. Sebastian Dubois. Bakit ka umalis nang hindi nagpapalam noong araw na iyon? Sobrang pinag-alala mo ako. Kung hindi mo ako nilaso noong araw na iyon, paano ko haharapin ang hari ng impyerno na buhay pa? Ang pagtingin niyo sa akin ng ganito ay nakakahiya. Prinsesa, Sebastian, mayroon pa akong mga opisyal na tungkulin. Gusto kong manatili ka sa akin. Sino sa Hanlan Academy ang maglalakas loob na tumutol? Halika. Ito. Lahat ng ito ay espesyal na inihanda para sa iyo. Mga pastry at merienda. Halika, tikman mo. Muli, hindi ka pa ba naglagay ng kung ano dyan? Hindi ba? Prinsesa, mayroon talaga akong mga importanteng kailangan. Hindi ako pwedeng magtagal. Mag-enjoy kayo. Paumanhin po sa aking pag-alis. Lucas, huminto ka. Prinsesa, prinsesa. Huwag niyo po siyang habulin, prinsesa. Lucas, huwag kang tumakbo.
Prinsesa, prinsesa, huwag niyo po siyang habulin. Prinsesa, huwag po kayong umalis. Prinsesa, Lucas. Prinsesa, huwag niyo po siyang habulin. Prinsesa, Lucas, prinsesa. Hintayin niyo po ako. Hintayin niyo po ako. ano ang aking kapalaran? May gustong pumatay sa akin. At may gustong lumamon sa akin. Lucas. Ikaw pala. Papatayin kita. Ginoo, maawa po kayo sa akin. Ang insidenteng iyon ay talagang aksidente lang. Talagang napilitan lang ako noong araw na iyon. Kung nagkasala man ako sa inyo, sana po ay maging mapagpatawad kayo. Tumahimik ka. Babae ka pala, kung gayon? Tapos na. Lubos na tapos ang lahat. Shu Yu. Paano siya naging ganoon katigas? Sinundan niya ako. Shu Yu. Alam kong nasa loob ka. Song Shu. Ginoong Xie, ang pagiging babae ko ay hindi dapat mabunyag. Sana ay itago ninyo ang aking lihim. Bitawan mo ako. Ang katawan ko ay nag-react. Ano ang nagtutulak sa akin? Song Shu Yu. Alam kong nasa loob ka. Papasok na ako. Diretso na pumasok ang prinsesa sa opisina. Dahil sa anong dahilan? Ginoong Lambert. Ano ang nangyayari, prinsesa? Ginoong Lambert. Mayroon siyang mga immoral na ugali. Hindi nakapagtataka, sa lahat ng mga taong ito, hindi siya nagkaroon ng babae sa kanyang tabi. Ngunit ito ay napakakahiya, at sa isang tao mula sa Royal Academy. Ang aking mga mata ay nadungisan. Maraming salamat sa inyong tulong, Ginoo. Ang inyong dakilang kabutihan, ang inyong mapagpakumbabang lingkod ay aalalahanin ito. Bawat una at ika-15 araw ng buwan, magsusunog ako ng insenso at mananalangin para sa inyo, upang kayo ay maging malusog. Huwag kang magmadaling magpasalamat sa akin. Ang ating mga usapin ay hindi pa ayos. Ginoo, sa araw na iyon, ako ay talagang napilitan lamang. Mula noong insidenteng yon, hindi ako nagkaroon ng reaksyon sa sinumang babae. Kung ang problema ay nagmumula sa kanya, kung gayon, kailangan siyang harapin. Isang babaeng nagpapanggap na lalaki. Ang bagong imperial na nagwagi na itinalaga ng pinuno. Ito ay isang krimen laban sa soberanya. Ang buong pamilya Dubois ay magbabayad para sa iyo. Ang punong ministro ay isang taong tumutupad sa salita, at napakapagpasya. Kung hindi pa siya kumikilos, ibig sabihin ay may plano siya. Alam kong nagkamali ako ng malubha. Ginoong Lambert, kung tatanggapin ninyong itago ang aking lihim, ang inyong mapagpakumbabang lingkod ay handa na gawin ang lahat para sa inyo. Sa ngayon, mayroon na isang bagay na kailangan kong ipagawa sa iyo. Binibini, nasaan po kayo kagabi? Pero ang mga gawain sa akademya ay masyadong marami. Ako ay so abala buong araw. Nakakapagod. At saka, may malaki pong nangyari. Ngayon, may isang bagay na kailangan kong ipagawa sa iyo. Ginoo, magsalita po kayo, pakiusap. Kung kaya ko, gagawin ko ang aking makakaya. Kailangan kong gawin mo ang lahat ng dapat gawin ng isang personal na tagapagsilbi. Ano? Hanggat kailangan ko, kailangan mong laging handa. Para tulungan akong maligo at magbihis, at kahit pa, samahan ako sa pagtulog. Siyempre,
Hindi ko pinipilit ang sinuman. Maaari mo ring piliing huwag itong gawin. Sabihin na hindi mo pinipilit ang sinuman. Magaling na sinabi, kung wala kang hawak sa akin, paano ako magpapasako? Binibini, sino ang kinakausap mo? Kung tatanungin mo ako, ang titulong unang iskolar para kay Shuyu ay dapat napunta sa aming Jincheng. Noong una, napagkasunduan na i-adopt si Jincheng, pero nagkaanak ka na siyang nagnakaw sa pagkakataon ng anak ko. Si Shuyu ang pinangalan ng unang iskolar dahil sa sarili niyang pagsisikap. Nakuha niya ito. Kung magpapatuloy ka sa pagsasabi ng kalokohan, hindi mo na ako masusundan. Ate, matigas man ang mga sinabi ko, huwag mo sanang masamain. Kung tatanungin mo ako, si Shuyu ay mukhang mahina. Natatakot akong magkaroon siya ng maikling buhay, tulad ni Kuya. Hindi siya kasing galing ng aming Jincheng. Palagi siyang malambot, at kahit sa araw, nakasara ang mga bintana, mukhang may problema talaga. Kung sakaling makakita ako ng mali sa kanya, ito na ang magiging kapahamakan para sa ating lahat. Kaya ang buong pamilyang Dubo ay mapupunta sa aming Jincheng. Nandito na po si inay at ang ikalawang tita. Pupuntahan ko po sila. Ginang, ikalawang ginang, nakauwi na po ang batang Panginoon mula sa Hanlan Academy. Medyo pagod po siya, at nais munang magpahinga, bago niya po salubungin si Ginang. Wala lang iyon, nagpunta lang ako para makita. Maya-maya, sabihan mo siyang kumain ng hapunan sa akin. Opo. Tero na. Ang hina naman ng katawan, pagod pagkatapos ng isang araw sa Hanlan Academy. Hayaan mong tingnan ka ng iyong ikalawang tiya. Hindi. Imposible. Ikalawang ginang. Ikalawang tita, bakit po kayo nagmamadali? Pumasok nang hindi tinatawag. Sa liwanag ng araw, sarado ang inyong mga bintana at pinto. Ikalawang tita, akala ko may nangyari sa inyo. Hindi ba't sinabi kong hindi ako maganda ang pakiramdam? Shuyu. Mas maganda na ba ang pakiramdam mo? Mas mabuti na. Shuyu, ang hina naman ng iyong katawan. Noong mga panahong iyon, ang posisyon sa Hanlan Academy ay dapat ibinigay sa iyong pinsan. Gusto ko sana. Pero ang pinsan kong si Jincheng ay hindi man lang makapasa sa pagsusulit ng eskola. Naaalala niya ang mga pangalan ng mga kortisana. Mas mabuti pa kaysa sa 4 na aklat at 5 klasiko. Talaga, siya ay hindi na maitatama. Kayo. Mas mabuti pa rin kaysa sa inyo, na sa inyong edad, ay hindi pa kasal. Ngayon, lahat sa labas ay kumakalat ang chismis na ang unang iskolar ng pamilya Song ay homosexual. Walang hiya. Kung ang ikalawang tiya ay hindi makontrol, ang kanyang dila ng ganyan. Hindi ako magdadalawang isip na tawagin ang matriarka ng mga tuntunin ng kababaihan para bigyan ka ng magandang aral. Batang Panginoon. Ang manor ng punong ministro ay nagpadala ng imbitasyon na nag-aanyaya sa iyo sa isang handaan sa Liupang Garden. Shuyu, simula nang pumasok ka sa Hanlan Academy, nakamit mo ang papuri ng punong ministro. Kung alam lang ng iyong ama mula sa kinaroroonan niya, tiyak na ipagmamalaki ka niya. Huwag po kayong mag-alala, inay. Si Wen lang. Sana po ay wala siyang tinatagong intensyon. Ruyi, ang handaang ito ng punong ministro ay isang bihirang pagkakataon kung magagawa mong makuha ang atensyon ng punong ministro. Sa hinaharap, ang pamilya Song ay pamumunuan ng aming nakababatang sangay. Pero inay, wala po kaming imbitasyon, hindi iyan mahirap. Ang Liufang Garden ay may nakal ang mga kwadra. Sa mga oras na iyon, magtatago ka sa karwahe ni Song Shuyu at magagawa mong makapasok sa handaan. Sige. Ginoong Song. Ginoong Song, ang punong ministro ay naghihintay sa iyo sa Dengfeng Pavilion. Pakisunod po ako. Ginoong Song, dito po. Gino. Gino. Nagnanakaw ka ba? Molto.
Bakit walang reaksyon? Dahil ba hindi sapat ang paghawak? Isang maliit na insidente. Isang insidente. Sapatan mo ako. Ano? Gawin mo ang sinasabi ko kung gusto mong mabuhay. Sapatan mo ako. Siguro kulang lang ako sa tulog. Naghahalusinate lang ako. Ngayong nahuli na kita. Hindi ka na makakatakas pa. PFF. Bakit ba lagi akong nakakakita ng ganitong mga bagay? Nakakasawa na. Shuyu. Mahal na prinsesa. Hinahanap ko kayo sa lahat ng dako. Mahal na prinsesa. Sumama ka sa akin. Shuyu, ngayon, nahuli ko na naman, si punong ministro Zai na yumayakap sa isang lalaki. Tulad noong nakaraang araw sa opisina ng mga iskolar. Sa araw na ito, anong kawalang siyaan, talagang nakakahiya. Totoo nga po, nakakahiya. Ilang taon na ang nakalipas, gusto siyang ipagkasundo ng emperador sa kasal, pero magalang niya itong tinanggihan. Sino ang mag-aakala na? Mahilig siya sa mga lalaki, kaya pala siya ay homosexual. Hindi nakapagtataka na gusto niya akong patayin. Hindi niya gusto ang mga babae. Ako, kahit papaano, ligtas ako. Siguro, nagawa niya iyon para mailabas ang sama ng loob niya. Hayaan mong sabihin ko sa iyo, nang buksan ko ang pinto, nakaupo siya doon. Gusot ang damit. Baka, siya ang nasa ilalim. Tama po kayo, mahal na prinsesa. Napakaganda mo. Dapat lumayo ka sa kanya. Napapaligiran tayo ng masasamang impluensya. Natatakot akong masira kanya. Masama ang ugali niya at maliit ang pag-iisip. Dapat lumayo sa kanya. Shuyu, tikman mo ito. Ito ay espesyal kong ipinagawa sa kusina ng imperyo para sa iyo. Tikman mo. Bakit hindi ka kumakain? Naku, Ginoong Zai. Gusto ko ring malaman. Kung ano ang matututunan ni Ginoong Song mula sa akin, ano pa ang masama niyang matututunan? Ginoong Si, mali po ang inyong narinig. Kung matatanggap ko ang inyong mga turo, Ginoong Si, ito ay isang karangalan para sa akin. Ginoong Zai, abala po kayo sa inyong mga gawain. Paano pa kayo nagkakaroon ng oras para makinig sa aming pinag-uusapan? Ang prinsesa ay naparito sa hardin ng biyaya ng bulaklak. Natural lang na salubungin ko siya ng may pag-ingat. Kung hindi ko mapagbibigyan ng prinsesa, kasalanan ko yon. Ang prinsesa at si Shuyu ay nagkaroon ng napakagandang pag-uusap. Hindi ninyo kailangang manatili dito. Umalis na kayo. Ang inyong kamahalan, ang prinsesa. Kilala ninyo ng mabuti si Ginoong Song. Siguradong kilala ninyo siya ng mabuti, hindi ba? Talaga naman. Si Shuyu ay isang matuwid at tapat na tao. May tapat na puso, may marangal na diwa, na nagbibigay liwanag. Si Ginoong Song ay tunay ngang matuwid at tapat. Isang bihirang at kahanga-hangang tao. Talaga naman. Ang inyong kamahalan, ang prinsesa, Ginoong Xi. Hindi po ako masyadong maganda ang pakiramdam. Ihingi na po ako ng paalam. Shuyu. Ginoong Zai. Song Shuyu, siya ang taong unang napansin ng prinsesang ito. Talaga?
Siya ay talagang nagkagusto kay Shuyu. Hindi, kailangan ko siyang protektahan. Paano ko nagawang madaling maimpluwensyahan ng emosyon ng isang babae? Dahil kaya sa gabing iyon, sa kuweba, Ginoong Zai, may isang kasambahay na dumating para isauli ang inyong mga damit. Papasukin ninyo siya. Ginoo, ang kasambahay na ito ay dumating para isauli ang inyong mga damit. paano napunta sa inyo ang mga damit na ito? Nasaan po ba talaga si Ginoong Zai? Ang disenyong ito, sa buong kabisera, si Punong Kalihim Zai lang ang makakaburden nito. Ang swerte ko, madali ko siyang nahanap. Nakita niyo po ba si Ginoong Zai? Hindi po. Nakita niyo po ba si Ginoong Zai? Gusto ko siyang isauli ang kanyang mga damit. Hindi po. Slo Juran, paano mo nagawang itapon ang mga damit ko? Ikaw, lumapit ka rito. Mayroon, Ginoo. ihagis niyo siya palabas. Opo. Umalis na kayo. Ginoo, Umalis na kayo. Ginoo. Bagaman mayroon akong damdamin para kay Chlo Duran, ang ibang mga babae ay tila pare-pareho lang. Matthew, alam ko na matalino ka na nung nag-aaral pa tayo. Naging una ka pa nga sa klase. Sa araw ng pag-aanunsyo ng resulta, ang aking nakababatang kapatid na babae ay sadyang pumunta sa pangunahing kalye para bilhan ka ng isang palumpo ng bulaklak, Matthew. Ang kapatid ko, talagang paborito ka niya. Ako, ang kanyang kapatid, nakapasa sa pagsusulit pero hindi ko pa siya nakitang ganoon kasaya. Julien, napakagaling mo rin. Hindi ah. Matthew, huwag kang maging ganoon kahanhin. Ngayon na ikaw ang bagong nangunguna sa klase. Dapat mo kaming ilibre ng inumin. Hindi ba? Oo. Kaya, iinom muna ako ng tsaa bilang alak. Sige. Mahal kong Song, anong problema? Wala. Mayroon, tulungan niyo si G. Dubois na maghain ng tsaa. Oo, ikaw. Matthew. Saan galing ang tagapaglingkod na ito? Anong kawalang galang? Naglakas loob tawagin si G. Dubois sa kanyang unang pangalan. Siguro normal lang yan. Sa taong walang modo. Julien, huwag kang magagalit. Saan mo inaakala na naroroon ka? Para kumilos ng ganyan, madaliin mong ihain. Ang tsaa. Paano nagkaroon ng flower garden ng ganito kapusong tagapaglingkod? Alice. Paano nagkaroon ng dugo dito? Isang lalaking duguan ng ganito, hindi kaya ito ay isang malubhang sakit sa puso. Tingnan mo kung hindi ko, balatan ka ng buhay. Anong nangyayari kay Jisong? Ang pagsigaw ng ganyan, napakawalang hiya. Nadapa lang ako sa Hardin kanina. Nasugatan ang palad ko sa mga graba. Iyon lang. Bobo, kung ayaw mong masira ang reputasyon mo at mapatalsi ka sa pamilya Song, tumahimik ka. Isa kang tagapaglingkod ng flower garden. Hindi ko dapat inasikaso ka. Pero ngayon, ang punong ministro ang nag-oorganisa ng piging dito. Sobrang bastos mo, nakasagasa ka na ng ilang Panginoon ng paulit-ulit. Nagsalita ka ng walang respeto. Sa ganyang pag-ugali, wala kang karapatang manatili dito. Mga gwardiya. Ihatid niyo siya palabas ng flower garden. Kung magtanong ang mga amo, sabihin niyo lang ang totoo. Ikaw. Bitawan mo ako. Halika na. Bitawan mo ako. Song, kumusta ang sugat mo?
Dapat kang magpatingin agad sa doktor. Baka maimpeksyon yan. Kaya, magpapaalam na ako para sa araw na ito. Hindi na ako pwedeng manatili dito. Kailangan ko nang umalis agad. Binibini. Nireregla ka na ba? Ito, para makapagpainit ka. Dapat sa ikasyam na araw ng bawat buwan yan. Bakit ngayon maaga dumating? Magtitimpla ako ng salabat para sa iyo. Magtitimpla ako ng salabat para sa iyo. Bakit 3,000 piso lang? Sabi ni Unang Ginang, para sa kasal ng panganay na anak. Nangyari na iyon noong nakaraang taon. Kung gusto ninyong magdaos pa ng isa ngayong taon, kailangan ninyong magbayad mismo. Si Song Shuyo ay nagkahalaga ng ilang daang piso, para lang maging una sa imperial na kompetisyon, para sa malaking okasyon sa buhay ng anak ko. Ayaw nilang gumastos ng kahit 1 piso. Ang pagkilos ng ganito, pinapabura ng isa at pinapabayaan ng isa. Paano niya mapapatakbo ang pamilya Song? Ginang. Paano ka napunta sa ganitong sitwasyon? Sinampal ako ni Song Shuyo sa harap ng lahat at inutusan pa na paalisin ako sa bulaklak na hardin. Tingnan ninyo ang mukha ko. At ang mga kamay ko. Nakuha niyang sampailan ka. Iyan ay insulto sa langit. Ginang, ang pangalawang Ginoo ay bumalik na. Sabi ng mga alipin, na hindi maganda ang kanyang kutis. Mapatla siya. Pagkapasok niya sa kanyang silid, nagkulong siya, at hindi man lang binati ang unang ginang. Nang ako ay nasa bulaklak na hardin. Dugo ang lumabas sa ibabang bahagi ng kanyang katawan, at nadumihan ng dugo ang bangko. Pagka nais kong magsalita, sinampal na niya ako. Mayroon talagang kakaiba. Baka nakakuha siya ng nakakahiyang sakit. Nakakahiyang sakit. Aling Leo, bumili ka ng isang tagapagsilbi, na hindi kilala ang mukha, at ilagay mo siya malapit sa unang pamilya. Opo. Sa pagkakataong ito, kahit gaano pa kahirap pasukin ang unang pamilya, mahanap ko ang kanyang kahinaan, para mailabas ko siya. Ginoo, bakit? Pinipilit ninyo akong magsuot ng damit pambabae. Ano ba talaga ang hinahanap mo? Natatakot ka ba? Ikaw ang dating napaka-arogante. Sa harap ko noon, Nagkataon lang iyon. Sinisiguro ko sa iyo na hindi na ito maulit. Makakalimutan ko na ito ng lubusan. Siguraduhin mo iyan. sinabi mo na, gagawin mo ang lahat. Ngunit ang pagpatay o pagsunog, paglabag sa batas, hindi iyan maaari. Ako ang nagbigay sa'yo ng ilusyon na maaari kang makipagnegosasyon sa akin. Siguro dapat. Ipadala ka muna sa kamatayan. Ginoo, hindi ka lumabas sa pagkakataong ito. Para takutin ako, hindi ba? Sa lahat ng mga banta ng kamatayan na ito, takot na ako. Kung may mangyari sa akin, hindi na kita mapaglilingkuran. Mautak na. Maliit na Zoro. Ngayon, susuriin natin ang bangko. Ipakita mo sa akin ang kaya mong gawin. At magdedesisyon ako kung ang iyong ulo ay mananatili sa iyong balikat. Ganito karaming pera. Ang mga lihim na bangkong ito ay pag-aari ni King Xian. 3 taon na ang nakalipas. Natuklasan ng mga tauhan ko na sa pagdedeposito ng pera dito. Ang interes ay 50% na mas mataas kaysa sa iba. Gayunpaman, lahat ng kanilang tauhan ay nakarehistro at hindi maaaring agawin. Kaya, ano ang plano mo? Ang iyong kasalukuyang pagkakakilanlan ay ang asawa ng isang mayamang mangangalakal. Mayroon kang halagang pera na ideposito sa bangkong ito bilang isang babae. Tingnan mo kung mapapalambot mo sila at makakuha ng impormasyon tungkol sa kanilang paraan ng pagkalkula ng interes.
Ginoong manager, narinig ko na sa pagdedeposito ng pera sa inyo. Ang interes ay pambihirang mataas. Totoo ba iyon? Sino ang nagrekomenda sa'yo? Noong kumakain ako sa isang bahay aliwan, narinig ko itong sinabi. Kailangan talaga ng introduksyon, hindi ba? Kaya ano ang gagawin? Walang nagpakilala sa akin. Kailangan talaga ito noon. Ngunit magkano ang gusto mong ideposito? 500 tail. 5,000 tail. 50,000 tael. 50,000 tail. 5,000 tael. Hindi pa nga ito sapat para sa kinikita ng aking asawa. Sa isang biyahe lang. Maaari ko bang itanong kung ano ang negosyo ng inyong pamilya? Ang aking pamilya ay sa kalakalan ng balahibo. Pagbati. Nagtatanong ako. Kung mali ang kanilang paraan ng pagkalkula ng tubo, siguro ginamit nila ang pera ng kliyente para sa mga iligal na gawain, para sa maikling panahon, makakuha ng 50% tubo. Kung hindi, ang money changer na ito ay magiging kawanggawa. Nakita ko rin ang rehistro na binuksan niya, at ang perang lumalabas dito, sa malaking bahagi, papunta sa Longshao at Changting. Dalawang lugar na iyon, mayaman sa iron ore at asin. Naaalala agad. Akala niya mabilis, at hindi ko ito matatandaan. Sino ang nagbigay sa akin ng memoryang parang litrato? Memoryang parang litrato. Napakagandang memorya. Ibig sabihin, maraming bagay. Ay nakaukit sa'yo, hindi ba? Makipag-usap sa lalaking ito, isang pagkakamali ay maaaring humantong sa walang hanggang kapahamakan. Ang ipinag-utos na nakatataas na kalimutan ko. Sigurado ako na, hindi ko talaga matatandaan. Kaya, sabihin mo sa akin, ang transportasyon papunta sa dalawang lugar na yon, ano ang eksaktong layunin? Siguradong smuggling business ito. Kung gusto mong i-check, tiyak na makapagbibigay ng clues ang Prince Science Manor. At yung babae kanina, hanapin niyo siya, sabi ng manager, na hindi dapat pakawalan ng malaking isda na ito. Doon. Sige na. Kamahalan, prinsesa. Teka lang. Prinsesa, binabati ko po kayo. Talaga namang. Napakaganda mo. Higit pa kay Lucas Martin. Si Lucas Martin ay kapatid ko. Naiintindihan ko, hindi nakapagtataka na magkamukha kayo. Halos mapagkamalan ko kayong dalawa. Ang mga tao sa pamilya, Martin ay pawang magaganda. Nararamdaman kong malapit ako sa iyo. Mula ngayon, nasa ilalim ka ng aking proteksyon. Kung sakaling, may mga hanggal, magtangkang saktan ka, sabihin mo lang sa akin. Aasikasuhin ko ang mga maruruming mapagkunwaring tao para sa iyo. Prinsesa, ang manirang puri sa iba sa harap ko, hindi ba't medyo hindi angkop? Prangka ako, ang aking tamang pagtatasa ay dapat sabihin ng hayagan. Ano ang gusto niyang gawin? Dahil nandito ang kapatid ni Ginoong Martin. Bakit hindi natin siya imbitahin na uminom ng isang inumin kasama natin? Ano sa tingin niyo, prinsesa? Hindi maganda. Sayang. Bakit ka sumisigaw ng ganyan kalakas? Bakit ka sumisigaw ng ganyan kalakas? Hindi malakas uminom ang kapatid ko. Natatakot akong baka mawalan siya ng poise. Sa harap ng Grand Chancellor, mas mabuting huwag na siyang tawagin. Tama, gusto ni Zaiwen lang ang mga lalaki. Ang pagbanggit kay Shuyu ngayon ay hindi magandang senyales. Tama ka, mas mabuting huwag tawagin ang kapatid mo. Hindi angkop na kayo, isang lalaki at isang babae, ay magkasamang maglakad. Halika, dadalhin kita sa Pavilion of 10,000 Treasures. May bago silang koleksyon ng alahas at tela. Anong kawalang utang na loob?
Mahal na prinsipe, hindi nagkamali ang inyong lingkod. Kamukha nga ni Song Shuyo ang babaeng ito, ang nanguna sa Imperial Exam. Lumitaw siya kasama ang Grand Chancellor, malapit sa bangko. Siguradong hindi ito nagkataon. Kung gayon, magpatakbo ka ng utos para sa atin. Ako na mismo ang mag-iimbita kay Grand Chancellor Zai. Ang isa pang imbitasyon na ito, dalhin mo sa Song Manor. Sige po. Maganda rin yan. Subukan mo. Salamat, prinsesa. Hindi mo kailangang maging masyadong magalang sa akin. Kapatid ka ni Shuyu, kaya kapatid din kita. Hindi po iyon possible. Ang inyong kamahalan ay mula sa mahalagang angkan. Paano ko naman po matatamo ang karapatan na maging kapatid ninyo? Kaya nga sinasabi na kayo ay magkapatid. Pareho kayong magsalita. Habang mas marami tayong pinag-uusapan, mas malaki ang sansa na magkamali tayo. Kailangan kong humanap ng dahilan para umalis. Tikman mo ito. Ikaw at ang iyong kapatid. Talagang magkamukha kayo, kahit ang inyong mga gawi ay pareho. Pagkatapos ng ilang oras na magkasama, baka may ilang pagkakatulad. Mahal na prinsesa, huli na po ang oras. Dapat na po akong umuwi. Huwag kang magmadali, ako na mismo ang maghahatid sa iyo mamaya. Binibining Song, si Ginoong Lambert ay naghihintay sa labas. Ako na ang maghahatid sa kanya. Prinsesa, sinabi po ni Ginoong Lambert yon. Dahil inanyayahan niya itong lumabas, dapat siya ang maghatid sa kanya. Kung hindi, paano ko ito maipapaliwanag kay Ginoong Song? Hindi ko kayang makipag-away kay Ginoong Lambert, pero tandaan mo ito. Sabihin mo sa kapatid mo na lumayo siya sa kanya. Siya. Mahilig siya sa mga gwapong lalaki. Salamat sa inyong babala, prinsesa. Tiyak na sasabihin ko ito sa kapatid ko. Umalis ka na. Salamat, Ginoo, sa pagligtas sa akin. Ang prinsesa ay lubos na minamahal ng hari. Medyo pasaway lang siya. Kung magpapatuloy siyang bumisita sa inyo, maaari niyo akong gamitin bilang dahilan upang iwasan siya. Ngunit ito, maaari bang makaapekto sa inyo? Hindi ko pinapansin ang tingin ng iba. Sinasabi nilang mayroon siyang malaking kapangyarihan sa korte, na siya ay walang awa. Lahat ng hindi sumusunod sa kanya ay lihim na inaalis. Ngunit ang imperial na tagasuri, na pinakakontra sa kanya, ay buhay pa rin. Anong klaseng tao? Kaya siya talaga? Paumanhin. Ginoo, ayos lang po kayo? Wala lang. Binibini, ano ang problema? Bakit namumula ang mukha mo? Wala lang. Halika na, humanap tayo ng lugar para magpalit. Binibini. May dumating na imbitasyon mula sa manwar ng Prinsipe Sian. Ang manor ng Prinsipe Xian. Ang sayaw na ito. Malumanay at nakakaakit. Uminom tayo, uminom tayo. Ang alak at kagandahan, habang mas tinitingnan, mas nakakabuhay. Napakaganda. Tapos na agad? Narinig ko na si Ginoong Moro ay nasugatan ilang panahon na ang nakalipas. Mas maayos na ba siya ngayon? Ang sugat ni Sebastian Moryu ay hindi na kumalat. Posible kaya na ang kanyang sugat sa kuweba noong araw na iyon ay gawa ng Prinsipe Armand? Salamat sa pag-aalala, kamahalan. Mas maayos na ako. Sa katunayan, dahil sa sugat na ito, nagkaroon din ako ng biyaya na nakabala tayo. Mayroon pang ang magandang balita. Natuklasan ko na mayroong ilang lihim na money lending houses. Sa kabisera, gumagamit sila ng mataas na interes upang akitin ang mga tao na magdeposito ng pera doon. At pagkatapos ay gamitin ang perang iyon para sa kontrabando. Isang kalahating oras na ang nakalipas, ang mga tao mula sa hudisyal na pulisya ay pumunta upang palibutan at buwagin sila. Dapat ay tapos na sila sa pag-agaw ngayon. Sa kabuuan, ang nasamsam na pera ay dapat umabot sa daan-daang libong piso.
Ginoong Moro, anong husay? Masyado po kayong mabait, kamahalan. Para lang matulungan ang hari. Natatakot ako na ang Prinsipe Armand mismo ay hindi ito inaasahan. Ang dapat sana ay isang hongmen banquet ay naging hakbang ni Sebastian Moriu gamit ang paglihis ng atensyon upang buwagin ang mga money lending house. Kailangan niyang lunukin ang kanyang pagkadismaya. Ito ay walang awa. Ginoong Dubo, narinig ko. Na kayo at si Ginoong Moro ay magkakilala. Matagal na. Paano ko kailanman mapapangarap na punong ministro? Totoo pala ang mga chismis na hinahangaan kayo ng prinsesa. Pinararangalan kayo ng prinsesa. Paano ko magagawang mangahas? Sa ganyang anyo, kung babae ito, ako mismo ay mahuhumaling. Ginoong Zai. Hindi ba? Kamahalan. Si Ginoong Song ay tunay ngang si Ginoong Song na pinangalanan ng kanyang kamahalan. Hindi niya kayang pagbigyan ang inyong mga biro. Ginoong Song, engaged ka na ba? Hindi pa. Sa edad ninyo, marami na akong konkabina. Kaya naman, ang palasyo ko ay may mga bagong nakuha na kagandahan. Inaalok ko sila sa inyo ngayon. Kamahalan, hindi ito nararapat. Ano ang mali? Single ka pa rin, wala man lang malapit na tagapagsilbi sa iyong tabi. Kung tatanggihan ninyo ang mga kagandahang ito, maaari itong magdulot ng chismis. Kung mayroon kayong anumang discomfort, matutulungan ko kayo. Ipatawag ang Imperial Physician para suriin kayo. Sa taong ito, sa mga bagong promosyon, lihim ng niligawan ni Prinsipe Xian. Ang ilang tao, kung tatanggihan ko, mangangahulugan ito na sinasabi ko kay Prinsipe Xian, na nasa panig ako ni Xiwen lang. Ang inyong kabutihang loob, kamahalan. Nagpapasalamat na ako sa inyo. Ginoong Song, huwag kayong mag-alala. Nakapag-ayos na ako sa aking palasyo ng mga silid para sa inyong lahat. Maaari kayong lahat doon manatili ngayong gabi. Ginoong Song, halina po kayo. Ginoong Song, tikman ninyo ito. Hindi po, hindi na kailangan. Ginoong Song, isa pang baso. Hindi na kailangan. Talaga pong hindi na ako makakainom. Hindi naman malala ang malasing. Kayo dalawa. Ihatid ninyo si Ginoong Song para magpahinga. Siguraduhin ninyong maayos. Ninyo siyang alagaan. Kung hindi siya masaya, mananagot kayo sa akin. Opo. Tulungan niyo ako agad. Ginoong Zai. Magtataas ako ng baso para sa inyo, kamahalan. Paano ko magagawang mangahas? Ako dapat ang magtataas ng baso para sa inyo. Wen lang, paano mo nagawa na iwanan mo ako ng ganito? Teka muna. Hindi na ako lasing. Maaari na kayong umalis ngayon. Ginoong Song, hayaan ninyo kami, ang inyong mga kapatid na babae, na pagsilbihan kayo ng mabuti. Teka. Aking prinsipe. Hindi ko masyadong kaya ang alak, kamahalan. Kaya ako ay alis na. Ako rin, malapit na akong matapos. Bantay. Samahan ninyo si Zai sa kanyang silid. Malamang nahulaan na ni Prinsipe Xian na si Song Shuyu ay isang babae. Kaya naman nagpadala siya ng maraming tao para subukan siya. Teka lang. Sige. Binibini, gusto ninyong dalhin ang bagay na ito sa manor ni Prinsipe Xian. Si Prinsipe Xian ay pabago-bago ang mood. Sino ang nakakaalam ng kanyang mga intensyon? Halika. Tulungan mo akong itali ito. Opo. Mayroon na akong napupusuan. Maliban sa kanya, hindi ako hahawak sa ibang babae. Huwag ninyong isipin na dudumihan ang aking dangal. Sa ilang araw, magiging kaarawan ni Shuyu. Ano kaya ang maibibigay ko sa kanya? Ang prinsesa ay mataas ang ranggo, kaya anumang ibigay kay Master Song ay magiging swerte niya. Hindi natin pwedeng sabihin basta-basta.
Kung ako ay patuloy na gagamitin ang aking estado bilang prinsesa para duminahin siya, ito ay magiging kontraproduktibo. Mas mabuting pasayahin siya. Kamahalan, masamang balita, kamahalan. Si Master Song ay nasa manor ni Prinsipe Arman, at tinanggihan niya ang serbisyo ng dalawang kagandahan. Sinabi niya na mayroon na siyang napupusuan, at gusto niyang manatiling malinis para sa taong iyon. Ano? Napakalaki ng kanyang tapang. Ang gabing ito ay maaaring hindi maging mapayapa. Lucas Martin. Prinsesa, Kayo. Lahat. Lumabas kayo dito. Opo, Ginang. Kung gayon, sabihin mo sa akin, sino nga ba ang taong mahal mo? prinsesa, kailan ko ba? Prinsipe Armand, kayong matandang salbahe. Nihahamon ninyong gamitin ang prinsesa para ayusin ang inyong mga problema? Kamahalan, nagkakamali kayo. Hindi ko gustong pagsilbihan ng mga iyon. Kaya naman, Kung hindi mo sasabihin sa akin ang totoo ngayon, ako ay hindi aalis. kamahalan, talagang hindi. Kung mananatili kayo dito, kakalat ang chismis at makakasira ito sa inyong reputasyon. Kung gayon, ang pinakamahalaga sa iyo ay ang aking reputasyon, hindi ba? Aalis muna ako. Pigilan ninyo siya para sa akin. Pigilan ninyo siya. Lucas, huminto ka. Lucas, maghintay ka. Huminto ka. Prinsesa, mag-ingat po kayo. Sino ang naglakas loob na pumasok sa manoryo ng prinsipe? Anong nangyari? Pumasok sa manoryo ng prinsipe. Nakpin niyo sila para sa akin. Opo. Teka lang. Ginoong Zai, nagsasabog ka ng kaguluhan sa aking manoryo. Ano ang iyong layunin? Narito ako para protektahan ang kaligtasan ng kanyang kamahalan ng prinsesa. Kung wala ako, malamang na napilitan ng prinsipe na pumunta sa palasyo ngayong gabi para ipaliwanag sa kanyang kamahalan kung bakit ang kanyang kamahalan ang prinsesa ay inatake sa inyong manoryo. Ikaw, Tiyo Imperial, eksakto. Ginoong Zai, narito siya para protektahan ng prinsesang ito. Shuyu, Prinsesa, si Ginoong Song ay malamang na nalason. Dadalhin ko muna siya para magpagaling. bilisan mo. Ang mga tauhan ko ay nasa labas. Huwag kayong mag-alala. Ang prioridad ay, gamutin muna ang sugat. Huwag kayong tumingin. Ang pagkakaiba ng lalaki at babae, kapag buhay na ang nakataya, ay napakabigat, nahaharangan ang daloy ng dugo. Kailangan muna nating alisin lahat yan. Kung matuklasan ito ngayon, hinihiling ko lang sa inyo na itapon ang aking katawan sa bangin para matiyak ang kaligtasan ng buong pamilya ko. Tiisin nyo yan. Prinsesa, huwag po kayong mag-alala. Si Ginoong Zai ay may alam na ilang Xuanwang arts, ngunit hindi siya kasing sanay kumpara sa mga doktor ng palasyo. Kaya, kung mabagal man, ay lubos na normal. Bumalik agad kayo sa palasyo, at ipatawag ang isang doktor ng palasyo. Opo. Kaya sinasabi nyo na. Ako, itong prinsipe, ay hindi pa nakakita na kasing interesado ni Ginoong Zai sa isang tao. Mukhang talagang nagugustuhan niya ang Song Zuang yan na ito. Ang prinsesa ay bigla na lang pumasok sa pampublikong tanggapan. Dahil sa anong kadahilanan? Talaga namang ang tanga ko. Paano ko sila pareho? Sa iisang silid. Hindi, parang lobong pumasok sa lungga ng tigre.
Prinsesa, Kayo. Kayo lahat. Ano kaya ang nakita ng prinsesa para magulat siya ng ganito? Nako, Magbihis na kayo. paano nakapasok ang prinsesa? Anong gagawin ngayon? Ngunit masyadong malala ang mga sugat ni Ginoong Song. Mas mabuting hayaan na lang ang prinsipe na ang bahala. Basagin niyo ang pinto para sa akin. Prinsipe ko. Sinara ko ang pinto kanina, dahil sa takot na baka sipunin si Shuyu. Ito ay reaksyon lamang ng pagkapanik. Bakit kayo gumagawa ng malaking issue? Prinsipe ko, ano ang gusto ninyong gawin? Nag-aalala ang aking prinsipe para sa kaligtasan ni Ginoong Song. Ayos lang ako, pumunta ako sa piging. Ngunit inatake ako, mukhang ang tahanan ng aking prinsipe ay masyadong mapanganib. Sa aking palagay, Shuyu, dapat ka nang umuwi kaagad. Baka hindi mo malaman kung bukas, ikaw ay buhay pa. Tara na. salamat prinsesa. Ngayon, iniligtas mo ako. Ituring mo itong bayad. Bumalik na tayo sa palasyo. Ihatid muna kita. Unang nagbigay ng kagandahan si Prinsipe Xian. Pagkatapos ay ginamit niya ang prinsesa. Natatakot akong naghihinala na siya tungkol sa aking pagkatao. Sa kanyang ugali, malamang susubukan pa niya. Siya ay napakatuso. Kanina, noong kayo ay nasa mansyon ni Prinsipe Xian, hindi kayo nagsabi ng malinaw. Iniisip ko na may sarili kang mga kalkulasyon. Ayon sa iyong ugali, prinsesa, kahit pa lumabas ang katotohanan, uunahin mo akong hanapin. Dumating na ang prinsesa, isang malaking karangalan para sa tahanan ng mga Song. Nasaan ang silid ni Song Shuyu? Prinsesa, si Shuyu ay may sakit at nagpapagaling. Siya ay nakahiga, ang inyong katungkulan ay mataas. Marahil ay dapat kayong maghintay hanggang sa gumaling siya, bago siya personal na bumisita sa inyo. Hindi lang nais ko siyang makita, nais ko rin siyang tanungin ng personal, kung alam niya ang mga kahihinatnan, sa panluloko sa prinsesang ito. Prinsesa. Song Shuyu, anong tapang? Nagtangkang lokohin ng emperador at hamanin ng langit. Wala pang sino man ang kailanman nakapaglaro sa akin ng ganito. Alam kong karapat-dapat akong mamatay. Ngunit wala akong anumang intensyon na paglaruan ang prinsesa. Talaga pong, mayroon akong mga mabigat na dahilan. Nalinlang ko ang inyong kabutihan, at hindi na ako makatulog sa gabi. Ang buong responsibilidad ay nakasalalay. Sa akin lamang. Nakikiusap po ako, prinsesa. Huwag niyo pong isama ang ibang miyembro ng pamilyang Song. Ito lang ang narinig ko. Ang prinsesa ba, hindi palaging. Mabait kay Song Shuyu. Sa pagkakataong ito, nag-init siya, ng gusto sa kanya. Siguro ay nakagawa siya, ng kasalanang hindi mapapatawad. Sa Liufang Pavilion. Nagdurugo ang ibabang bahagi ng katawan niya, at nadumihan ng bangko. Pagka nais kong magsalita, sinampal niya ako. Mayroon talagang kakaiba. Ngayong naiisip ko. Noong siya'y ipinanganak. Hindi ko siya nakita kailanman gamit ang sarili kong mga mata, at ang bakuran ng pangunahing bahay, ay mahigpit na binabantayan. Ang kanyang katawan ay mas marupok din, kaysa sa ordinaryong lalaki. Kung totoo ang hinala ko. Ito ay isang krimen na magdudulot ng pagkasira ng buong pamilya. Kamahalan. Mag-ingat, kamahalan. Song Shuyu.
Akala mo ba talaga hindi ko magagawang? Binibini. Ngayon, kahit sino ka pa, pop unit punitin kita ng buhay. Chloe, anong ginagawa mo? Lumayo kayo. Chloe, huwag. Subukan mong gumalaw ulit. Chloe, anong ginagawa mo? Tita, palagi ka na lang ganito. Pumapasok sa kwarto ko nang walang paalam. Hindi ka nakikinig. Akala mo ba madali akong takutin? Pumasok lang ako para tulungan ng pinsan mo. Maghanap ng ilang libro. Oo. Tita, pasensya na kung naging bastos ako. Pero itong kutsilyo na hawak mo, nakatutok sa leeg ng isang nakatatanda. Hindi ba't medyo sobra na? Sa mga nakaraang taon, ang pamilya Song, paano kanila kailanman sinaktan? Gayunpaman, palagi ka pa ring balisa. Maaaring pupunta ka sa nanay ko para manirang puri o pupunta ka sa bakuran ko para utusan ako. Halos gusto mo nang ilantad ang mga iskandalo ng pamilya Song para ang buong lungsod ay pagtawanan tayo. Ginawa ko yan para sa pamilya Song. Lahat yan dahil sa'yo. Matigas ang ulo mo. Nakapatay ka ng tao. Sumpa ng langit sa iyo dahil sa pagpatay sa magulang. Nakapatay ka ng tao. Hindi mo magagawang patayin ako. Hindi ko talaga kayang patayin ka. Magdala ng kahihiyan, mapasama sa kapahamakan, na magiging kapinsalaan sa pamilyang Song. Kung magpapatuloy ka sa ganitong pag-uugali, kung sakaling marinig ito ng, ano ang masasabi ng iba, kulang ka sa paggalang sa magulang. Kung makarating ito sa Hanlan Academy, para sa iyo, na kailan lang naitalaga, hindi malalaman ng iba, kung paano ka susubukin. Sinasabi ko sa iyo, ang insidente ngayong araw. Tama si tita. Ang nangyari ngayong araw, talagang hindi dapat kumalat. Kaya ang pinakamahusay na paraan ay patahimikin ka o kaya naman ay ayusin ang kapalaran ng mga tao sa iyong ikalawang sangay. Ganoon lang. Iyan ay pagpatay. Ito ay ilegal. Para patayin kayo, maraming paraan ang hindi nabubuhos ng kahit isang patak ng dugo. Mamatay sa sakit, malunod, at atakihin ng mga bandido habang nagdarasal. Ikaw at ang iyong anak, itong walang kwenta. Maaari nyo pa ring subukan. Baliw. Baliw. Isa kang baliw. Ito ay kabaliwan, kabaliwan. Ito ay kabaliwan. Ito ay kabaliwan. Ngunit ito rin ay nagpapatunay sa aking hinala. Sa ganitong sikreto. Mas mabuti pang mamatay na lang. Mamatay ng mas maaga. Kung gayon ang pamilyang Song, ay lubusang mapapasakanin ng aking anak. Ginoong Grand Chancellor, para sa anong bagay niyo po ako pinatawag? Maupo kayo. Ginoo, kung hinahanap niyo po ako ngayon, hindi ito para sa ordinaryong dahilan. Huwag po kayong magsasalita habang kumakain. Inumin niyo ang sabaw. Ginoo, Ito ay gamot para sa mga sugat na inihanda ng Imperial Hospital. 3 beses sa isang araw. Makakatulong ito sa paggaling ng sugat. maraming salamat po, Ginoo. Ito ay pampakalmang insenso. Natiyak na kailangan niyo sa ngayon. Nag-aalala lang po ako, para sa prinsesa. Ang prinsesa ay may prangkang ugali. Palagi siyang direkta. Sa ngayon, tumatandi siyang makipagkita kaninuman. Halata namang galit siya. Shuyu, sinsero kitang tinrato. Labis mo akong binaygo. Kung hindi man lang dumating ang kamalasan sa aking pamilya, susundin ko ang inyong hatol, prinsesa. Ikaw, talagang pinagalit mo ako. Ayoko na sa iyo. Dahil sa akin lahat ito. Mag-aayos din ang mga bagay. Huwag kang mag-alala. Hindi kita pababayaan.
Akala ko nagbago na siya. Pero sa huli, ako na lang ang bahala sa lahat. At ako pa ang magbabago sa kanya. Ang arte naman. Natural, si Binibining Song. Mahalaga si Binibining Song sa Ginoo, napakalaga niya. Talagang napakahalaga. Nakita mo na siguro, pagdating mo, hindi gaanong marami ang mga tagapagsilbi dito, lalo na sa bakuran ng Ginoo. Ako lang. Sa tingin ko, nitong mga nakaraang beses, hindi ako nakakita ng maraming alalay. Akala ko, tulad ng sabi sa mga chismis, Na ang punong kalihim ay mayabang at magarbo, at malupit. Sabi rin nila, ang nanguna sa klase, ay nakuha ang pabor ng prinsesa, kaya mabilis siyang umangat. tama na, tumigil na kayo sa pagsasalita. Ang mga chismis sa labas, hindi naman palaging totoo. Sa totoo lang, ang aming Ginoo ay dumaan sa napakahirap na buhay. Ang ama niya ay mas pabor sa kanyang kerida, kaysa sa kanyang asawa. Pagkatapos mamatay ni Ginang, itinapon niya ang Ginoo sa nakahiwalay na tirahan na ito. Noong taong iyon, 12 lang ang edad niya. Kumakain siya ng tira-tira ng iba. At kahit ang mga anak ng kerida, ay naglakas loob na maliitin siya. Binibining Song. Binibining Song. Binibini. Binibining Song, hindi po kayo naniniwala sa akin, di ba? Kung ikukwento ang mga ganoong bagay, walang maniniwala. Pero ang aming Ginoo, nalampasan niya ang lahat ng iyon. Kung hindi dahil sa takot na mapintasan. Malamang hindi pa nga sila papupuntahin ng Ginoo sa akademya. Pagkatapos pumasa sa mga pagsusuli, pinutol ng Ginoo ang ugnayan sa pamilya at sumama sa dating punong kalihim. Pagkatapos noon, pabor sa kanya ang emperador, nakatanggap ng opisyal na tirahan, at doon siya nagkaroon ng sariling tahanan. Ang nakaraan niya ay hindi nga naging madali. Tapos na akong magligpit. Pasok na kayo para magsilbi. Binibini, pasok na po kayo. Paano kaya ang isang taong tulad niya makaunawa ng pag-ibig ng tao? Malinaw na kulang siya sa inuutusan. Mahirap siyang pasunurin at maselan, at ako lang ang pinagdadaanan ng lahat. Tubig. Paghahanda ng tinta. Ang rehiyon ng Longsao ay nasa timog silangan. Mababa ang lupain nito. Kaya madalas itong makaranas ng pagbaha tuwing tagsibol. Ngunit 5 taon na ang nakalipas, hindi na ba sila pumunta doon mula sa kagawaran ng pampublikong gawain? Bakit may mga kahilingan pa rin dahil sa pagbaha? Sa katunayan, may mga kanal na naitayo. Ngunit ngayong taon, partikular na malakas ang ulan, at may ilang lugar pa rin na binaha. Hindi ito lohikal. Ayon sa lupain ng rehiyon ng Longsao, ang pinakasimpleng paraan ay ang paglihis ng mga kanal patungo sa ilog. Ngunit kahit ang rehiyon ng Fengshao, na nakakatanggap ng pinakamaraming ulan, ay walang pagbaha. Paano ito posible? Kung gayon, saan sa tingin mo ang problema? Ang lalim at ang bilang ng mga kanal ay parehong problema. Sa daigdig, ang mga tao ay parang jade. Ang binatang Panginoon ay walang kapantay sa mundo. Hindi katakataka na lahat ng kababaihan, sa pagkakita kay binatang Panginoong Song, ay ipinagpapaliban ang kanilang kasal habang buhay. Binatang Panginoon, tulungan mo po ako. Malapit na akong makabawi. Prinsesa, nakikinig po ako. Zai Wenlang, paano mo nagawang lokohin ako? Mahal na prinsesa, ngayon po ang kaarawan ni Ginoong Song. Ano naman? Si Ginoong Song ngayon, ay ikaw lang po ang inimbita, para magdiwang. Dahil sinsero mo akong inimbita, hindi ko maaaring tanggihan. Nabigyan ng karangalan, si Ginoong Zai. Naglakas loob kang pumunta sa akin ngayon? Hindi ka ba natatakot na parusahan kita? Ang iyong kaarawan, ikaw lang talaga ang inimbita mo. Opo. Ang mahal na prinsesa lang po ang inimbita ko. Naglakas loob kang pumunta sa akin ngayon. Hindi ka ba natatakot na parusahan kita? Alam ni Shuyu na sincero ang pagtrato mo sa akin. Kaya naman, ano man ang mangyari, kailangan kitang makita sa huling pagkakataon. Dito.
Humihingi ako ng paumanhin. Alam mong sinsero ang pagtrato ko sa iyo, gayon pa man. Kaya naman, ako ang nagkulang sa prinsesa na hindi nakatugon sa iyong pagmamahal. Sa tingin mo ba talaga, ikaw ang nagkulang sa akin? Bukod sa usapin ng iyong pagkatao, kung saan may tinatago ka sa akin, itinuturing ka talaga ni Shuyu bilang kanyang pinakamatalik na kaibigan. Talaga po, Kung hindi po naniniwala ang prinsesa, kaya ko pong sumumpa. sumumpa ng ano, pagkatapos, ako ang magiging pangunahing asawa mo. Alam ko na, sa puso mo, ako pa rin ang pinakamahalaga, di ba? Ginoo, madali lang pala itong prinsesa na suyuin. Bagaman pabago-bago ang ugali niya, may mabuti siyang puso. Kung dumating ang araw, tiyak na matutulungan niya ito. Ginoo, napakaalaga niyo po kay Miss Song. Huwag niyong sabihin na nahulog na po kayo sa kanya. Shuyu, sa susunod na pupunta ka sa palasyo, sasabihan ko ang Imperial Chef na maghanda ng maraming masasarap na pagkain para sa iyo. Shuyu, sa hinaharap, dapat kang lumayo kay Ginoong Zai. Ang lalaking iyan ay masyadong mapagkalkula, ang masyadong malalim na pakikisalamuha sa kanya ay magdudulot sa iyo ng kapahamakan. Mahal na prinsesa. Parang tinatapon mo na ang tulay pagkatapos mong makatawid. Ano naman, ngayon, si Shuyu, ang pinakamatalik kong kaibigan, natural lang na, kailangan ko siyang protektahan ng mabuti. Ginoong Zai, dahil alam mo rin ang pagkatao ni Shuyu, huwag ka nang maghintay dito. Hindi dapat nagdidikit ang lalaki at babae. Salamat, Ginoong Martin, sa pag-abala niyo na ayusin ito. Ang pagtatagpo ko sa prinsesa, upang magkasundo kami. Si Sebastian Dubois ay lubos na nagpapasalamat sa inyo. Narito ang Isang regalo para sa karawan. isang bihirang edisyon mula kay Punong Ministroxy. Salamat, Ginoo. Sinasabi nilang may hilig sa kaparehong kasarian si Punong Ministro Zai. Hindi ko inaasahan na ang dalawang lalaking ito ay bukas tungkol dito, nakakahiya. Binibining Dubo, hinahanap ka ni Prinsipe Henry. Binibini, hindi ito maganda. Mula kaninang umaga, kumakalat ang balita na kayo at si Punong Ministro Zai ay may malapit na relasyon. Sa ngayon, malamang na ito ay nakalibot na sa buong kabisera. Alam na po ba ito ng aking ina? Hindi pa niya alam. Kumalat ito sa isang gabi, may nagmamanipula nito. Bilisan mong imbestigahan ang pinagmulan ng balitang ito. Opo. Ginoong Dubo, pinapatawag kayo ng kamahalan sa palasyo kagad. Yunuko. Mahal na hari, mayroon akong kagyat na bagay na isusumite sa inyo. Ginoong Martin, ang kamahalan ay si Ginoong Dubo lamang ang tinanggap. Nasa loob siya ngayon. Kung pupunta ka pa ulit doon, hindi ito magiging angkop. Kaya pakinggan mo ang aking payo. Maghintay ka pa ng kaunti. Ginoong Dubo, alam mo ba kung bakit kita pinatawag ngayong araw? Kamahalan, hindi ko po alam. Ginoong Dubo, ang sinabi mo sa korte, naaalala ko pa rin hanggang ngayon. Kaya naman pinili kita bilang una sa listahan ng karangalan. Kinikilala ng kamahalan ang aking mga nagawa at lubos akong nagpapasalamat sa inyo. Buong puso at kaluluwa kong iaalay ang aking sarili sa ating dinastya. Ngunit kayo, bilang tagapamahala ng Imperial Academy, ay napakalapit sa Punong Ministro Zai. Alam niyo po bang itinuturing itong oportunismo? Wala po akong anumang intensyong kumapit sa punong ministro. Sana po ay maunawaan niyo ako, kamahalan. Nagtiwala ako sa integridad ng Punong Ministro Zai. Kaya naman, nagtitiwala ako sa sarili kong paghuhusga. Gayunpaman, ang mga usap-usapan sa labas ay hindi kapakipakinabang sa inyo o sa kanya. Alam niyo po ba yon? Naiintindihan ko po, kamahalan. Pagkatapos nito, lalayo ako sa punong ministroxy. Ngayong sumabog na ang mga usap-usapan, wala nang silbi ang paglayo. Sa edad nyo, nang hindi pa nakakasal, madaling pagmula ng kritisismo. Bakit hindi kayo magpakasal kaagad? Ang mga usap-usapan ay mawawala ng kusa. Kamahalan, ang inyong lingkod. Nais ko pong maghintay pa ng ilang taon. Bakit maghihintay pa? Mayroon ka na bang napupusuan? Wala pa po. Dahil wala ka pang napupusuan, bibigyan kita ng mapapangasawa. Hindi ba't perpekto yon? O kaya, gaya ng sabi ng mga tao sa labas, sa iyong tirahan, wala ka pa rin kasama.
Lalaki ang iyong gusto? Ang inyong lingkod ay walang ganyang iniisip. Kung gayon, sa tingin ko ang unang kalihim ng kagawaran ng ritual, ang panganay na anak ni Ginoong Dubo, ay babagay sa iyo. Kamahalan. Ang inyong lingkod ay may mahalagang bagay na iulat. Sobrang nag-aalala ka para sa kaligtasan ng ating mahal na si Song, hanggang sa pumasok ka sa palasyo para pigilan akong bigyan siya ng mapapangasawa. Hindi ba kinukumpirma nito ang mga usap-usapan sa labas? Mahal kong Zai, lubos akong nadismaya. Ang inyong lingkod ay kumilos lamang para sa inyong kabutihan, kamahalan. Gusto kong makita kung paano. Ang mga usap-usapan sa kabisera ay sadyang ikinalat ng mga masasamang loob na naglalayon sa inyong lingkod at kasama dito si Guru Song. Ito ay isang pagkakamali. Kung direktang ipipilit ng kamahalan ang kasal, ito ay makapagpapawalang gana lamang sa inyong mga ministro. Ang bagay na ito ay maaaring masolusyonan sa ibang paraan. Paano? Ang mga bahas sa Longzhou ay walang tigil. Ito ay isang bagay na pinakamalaking inaalala ng kamahalan nitong mga nakaraang taon. Ang inyong lingkod ay handang pumunta doon kasama si Guru Song para ayusin ang mga baha. Ang inyong pagkilos ay magpapakita sa mga tao na ang mga usap-usapan ay hindi mapagkakatiwalaan. Ako. Bibigyan kita ng pagkakataong ito. Salamat, kamahalan. Dahil sa patuloy na pagbaha, may mga usap-usapan sa Longzhou tungkol sa kalikasan nito. Sinasabing ito ay parusa ng Diyos, isang kalamidad. Kung magpapatuloy ito, tiyak na yayanigin nito ang tiwala ng bayan sa korte. Ito ay isang delikadong usapin. Kung mabigo ka, ito ay magiging kapahamakan. Walang gustong makialam dito, ngunit nag-alok siya ng tulong ng pusa. Ito ang magliligtas sa akin. Matalino nga. Mahal na prinsipe, sina Ginoong Dubo at Ginoong Leclerc ay umalis na patungong bayan ng ligtas. Sa tingin ni Antoine Dubo, talagang may pambihirang kakayahan siya na mag-asikaso ng usapin sa bayan ng ligtas. Hindi dapat alam ni Ginoong Dubo na ang mga baha sa bayan ng ligtas ay mahirap nang ayusin sa loob ng maraming taon. Lahat ito ay kagustuhan ng inyong kamahalan. Matagal ko na itong pinlano. Ang sakunang ito, paano niya ito masosolusyonan? Dahil lang gusto niya? Ngunit kung si Ginoong Dubo ang lulutas sa usaping ito. Kung gayon, kailangang makita kung ang kanyang kapalaran ay sapat na matatag kung makakaligtas siya ng buhay. Opo, nauunawaan ang inyong alagad. Sa buong daan na ito, puro biktima lang ang nandyan. Ang ilan ay wala pa ang masilungan, nakahiga lang sila sa tabi ng daan. Ano pa ang pinagkaiba nito sa paghihintay ng kamatayan? Dagdag pa, kung walang residente. Paano pakikita ang mga tindahang ito? Sa sandaling umalis tayo sa kabisera, may magpapadala ng balita. Dito, pagdating natin, ang lahat ng makikita natin ay magiging huwad na kasaganaan lamang. Kung gayon, gaano karaming katotohanan tungkol sa mga baha ang ating matutuklasan? Hindi nakapagtataka na pinapunta mo kaming dalawa nang hiwalay sa kanila. Kung gayon, sa tingin mo, ano ang dapat nating gawin ngayon? Talagang hindi tayo pwedeng pumunta sa prepektura. Ang maipapakita nila ay tiyak na handa na. Hindi tayo pwedeng mag-infiltrate ng palihim, di ba? Magaling ang ideyang yan. Ang pinakaiginagalang na unang kalihim. Gumawa ng ganito. Anong issue? Ganitong bagay para sa kabutihan ng mga tao ng bayan. Mapagkunwari. Hindi talaga. May problema nga. Sa loob ng 5 taon, sa unang pagdating ng Ministry ng Paggawa para magtayo ng kanal ang mga invoice ng materyales, ay iba na sa mga ulat. Hindi lang ang mga talaan. Napakakaraming tao ang namatay. Paano ang mga taong ito maging mga opisyal na responsable sa bayan? Nakita nila tayo. Hindi sila taga-opisina ng prepekto. Sila ang mga tauhan ni Prinsipe Xian. Pero sa ganitong paraan, mababalaan din ang opisina ng prepekto na hindi maganda para sa atin. Gaano katagal bago mo matapos basahin yan? 1 oras.
CJ, pupunta ako para ilihis sila, para bigyan ka ng oras. Ipagpatuloy mo ang pagbasa. Kapag tapos ka na, pumunta ka sa Timog Kanluran, direksyon kung saan tayo nanggaling. Hihintayin ka ni Jenglin doon. Nandito rin ang mga gwardya. Kaya ba niyang makayanan mag-isa? Nagpapalipas siya ng oras. Atake! Sumuko ka agad. May mga kasabwat. Pulihin sila. Kukuha ako ng doktor. Hindi. Natatakot ako na sa ngayon, lahat ng ospital at doktor sa syudad ay kontrolado at may mga patibong sa lahat ng dako. Pero, Kailangan ko ng tulong mula kay Master Song. walang pampamanhid na pulbos. Ang sugat mo. Kanina, noong nagpana ka sa taas. Napakahanga-hanga ka. Karaniwan kapag nagpapanggap akong lalaki, kailangan ko talagang matuto ng ilang kasanayan sa pagpana. Ito ang pinakamadaling matutunan para sa akin. Ayos na ngayon. Okay na. Mukhang hindi mo. Ako kailanman tinanong kung bakit ako nagpapanggap na lalaki. O kung bakit ko sinuong ang panganib na dayain ang emperador sa paggawa lamang ng mga altruistikong bagay, sa tingin ko. Baka may mabigat kang dahilan. Kaya hindi ko na kailangang magtanong. Heto, tingnan mo. $12,000 tao. Hindi kasama ang mga tao na inirequire para sa sapilitang pagtatrabaho sa mga kanal. At hindi lang yan. Napakaraming tao, tanging mga opisyal mula sa rehiyon ng Lumina. Saan nanggagaling ang ganitong katapangan? Sa kanilang mga kasama. Tiyak na mayroong sumusuporta sa kanila. Prinsipe Xian. Bukod sa kanya, sino pa sa kabisera ang magkakaroon ng ganitong katapangan para gawin ang ganitong bagay? Ngunit ang kanyang ginawa, hindi lang ang pagnanakaw sa mga tao. Sinubukan din niyang pahinain ang kapangyarihan ng imperyo. Magkapatid sa iisang ina sina Prinsipe Xian at kanyang kamahalan. Noong nabubuhay pa ang dating emperador, mas pinapaboran pa nga niya ito. Sa mga nakaraang taon. Tungkol sa mga kilos ni Prinsipe Xian, si kanyang kamahalan, dahil sa kanilang ugnayang magkapatid, madalas na ipinikit ang mga mata at tumingin sa iba. Ngunit ang kanyang ninanais ngayon, malamang ay ang trono na ito. Natatakot ka ba? Takot sa ano? Ang ninanais ni Prinsipe Xian. Tayo na ang kanyang tinik sa mata. Mga tinik sa laman. Minamaliit niya ang mga inosente. Inuusig ang mga tapat kung hindi natin siya aalisin. Manganganib ang kapayapaan ng kaharian. Tila nakahanap nga ako ng kayamanan. Kapag bumingiti ka, napakaganda mo. Naglakbay kami ng walang tigil sa loob ng 3 araw, at lumala ang aking mga sugat. Hindi ito maaaring magpatuloy ng ganito. Kung maglalakas loob ang prinsipe, na hayagang umatake sa isang tao, tiyak na may plano siya. Kailangan nating bumalik sa kabisera sa lalong madaling panahon para ipagbigay alam sa emperador. Pero ikaw,
Ayos lang ako. Bago pumasok sa lungsod, sasagip sa iyo si Julien para makapasok ka sa kanlurang pinto. Sa silangang pinto ako papasok. CJ. Sino yan? Paano ninyo nagawang pasukin ang Song Manor? Siya yun. Atakehin. Mga Ginoo, ano ang ibig sabihin nito? Ang panganay na anak ng pamilyang Song, si Sophie Dubois. Nagpapanggap na lalaki, niloloko ang emperador at ipinagkakanulo ang korte. Ano ang ibig ninyong sabihin? Ang sinasabi ng inyong kamahalan, hindi ko maintindihan. Ang iyong tita at ang kanyang pamilya ay umamin na ng lahat at nakita ko sa inyo, mga bagay na pambabae. Ano pa ang masasabi mo para sa iyong depensa? Kamahalan, lahat ito ay gawa ni Sophie Dubois at ng kanyang ina. Hindi namin alam. Ngayong matagumpay naming naisumbong ang ipinangako ng inyong kamahalan. Ito ba ay balido pa rin? Siyempre, balido ito. Dalhin siya palayo. Bitawan ninyo ako. Pigilan sila. Ina, kamahalan. Prinsipe Henry, sa tingin mo ba talaga makakatakas ka? Matapang. Ano? Si Chloe Durand ay isang babae. Tama po yan, kamahalan. Ginalugad ko ang buong Durand Manor. At tinanong ko noon, ang hilit na nagpadala kay Chloe Durand. Si Chloe Durand ay talagang isang babae. Si Madam Durand Sr. ang hayagang nagdeklara na siya ay isang lalaki. Pinagbihis niya ito bilang lalaki at ipinadala upang mag-aral. Para makapasa sa mga pagsusulit ng imperyo, hanggang sa siya ay pinangalanan ng kamahalan bilang pinakamataas sa klase. At patuloy niya itong itinago. Ang pagkakamali ay hindi mapapatawad. Gusto kong sabihin niya yan mismo. Kamahalan, kinikilala po ng inyong lingkod na ang aking pagkakamali ay hindi mapapatawad. Nakikiusap po ako, kamahalan, na patawarin ang iba pang miyembro ng pamilyang Duran. Lahat ng ito ay gawa lamang ng inyong lingkod. Isang simpleng sanggol. Paano niya nagawa ang lahat ng mag-isa? Naghahanap ka pa rin ba ng paraan para ipagtanggol ang iyong pamilya? Ang inyong lingkod ay handang mamatay upang magbayad kasalanan. Mamatay upang magbayad kasalanan. Ang taong nais mong tunay na protektahan ay walang iba kundi ang Grand Secretary, hindi ba? Kamahalan. Ang katotohanan na si Chloe Durand ay isang babae. Matagal nang alam ni Grand Secretary Zai. Sadyang itinago niya ito at inirekomenda pa para sa Hanlan Academy. At nagkutsahan sila upang guluhin ang ating korte. Dapat silang lahat hatulan ng kamatayan. Kamahalan, Ginoong Grand Secretary, tungkol sa pagiging babae ko, wala siyang alam tungkol doon. Nakikiusap po akong imbestigahan ninyo ito, kamahalan. Tama na, si Chloe Durand na nagpanggap na lalaki ay naninlang sa emperador. At yun lang kamatayan para sa kanya. Si Zai Wen lang, dahil sa pagkaalam at hindi pag-uulat at sa sadyang pagtatago, ay tinanggal sa kanyang posisyon at ibinaba sa ranggo ng ordinaryong mamamayan. Halika't umupo ka rito. Chloe, ang nanay ko ang nagdala sa inyo sa lahat ng ito. Ang usaping ito ng pagkakakilanlan, alam kong hindi ko ito maitatago. Ang intensyon ko ay humanap ng ibang solusyon sa ilang taon. Pero ngayon, salamat kay Tita Sophie. Ang buong pamilya Dubois namin ay malapit nang sumama sa ating mga ninuno para sa huling hapunan. Kung hindi ninyo sinimulan ang usaping pagpapanggap na lalaki, paano tayo makakarating sa ganitong sitwasyon? Tama, kasalanan mo talaga lahat. Babae ka, pero iginigiit mong magpanggap ng lalaki. Ikaw ang sum-iron ng lahat para sa amin. Ako ba ang sumira sa inyo? O masyado lang kayong tanga para makaahon? Kung hindi ako nagpanggap na lalaki, ang pamilya Dubois sa kamay ninyo ay matagal nang nalimutan. Walang kwenta. Ang anak ko, kaya niyang. Ang mahal mong anak. Hindi natin alam kung saan siya nagtatago ngayon. Sa piling ng isang prostituta, mas mabuti pang manalangin ka na manatili siyang nakatago. Kung hindi, kapag nahuli siya, tiyak ang kamatayan. Kaya, ano ang magagawa ko? Makapangyarihan si Prince Xavier, at wala kaming magawa kundi sundin ang kanyang inuutos. Wala kaming magawa kundi sundin ang kanyang inuutos. Sino ang mag-aakala na magbabago ang isip niya, at ipapaaresto tayong lahat? Eksakto. Diyos ko, ano na ang mangyayari sa akin? Hanggat may buhay pa ako, makakapagluksa pa rin ako. Bukas, sa bitayan, hindi ko na magagawa iyon. Inutusan ako ni Prince Xavier na tanungin kayo. Sabihin ninyo sa akin, kayo at si Antoine Moro ay nagplano ng rebelyon?
Ito ay pakana ni Prince Xavier, isang taktika na kanyang inisip para tayo ay lituhin at pagbintangan. Ayaw mong magsalita? Kaya, magsasalita ka ba o hindi? Si Prince Xavier ay inuusig ang mga tapat na nasasakupan, at may masamang intensyon. Naghahanap ka ba ng kamatayan? Dahil naghahanap ka ng kamatayan. Papatayin na kita agad. Tigil. Shuyu. 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 Shuyu, kumusta ka? Mabuti naman ako. Prinsesa, pumunta ka ba sa lupain Nixie? Oo, pumunta ako. Hindi maganda ang kalagayan ni Ginoong Zai. Nang dumating ang utos ng emperador sa lupain ni Zai. Wala na siyang malay. Pabalik-balik ang mga imperial na doktor. Ngunit hindi siya nagigising at mataas ang kanyang lagnat. Shuyu, Shuyu, huwag kang magpagalaw. Kailangan mo munang protektahan ang sarili mo. Mabilis na maglagay ng gamot sa kanya. Shuyu, susumamo ako sa ama emperador na iligtas ang iyong buhay. Prinsipe ko, dahil nakaharang ang prinsesa, hindi ko napatay si Song Shuyo. Hindi mahalaga. Nasa kulungan siya. Hindi siya makakagulo. Kapag natupad na ang aking dakilang plano, mahahatulan pa rin siya. Kumusta ang lupain ni Zai? Ayon sa ulat ng especially Iya, si Zai Wenlang ay walang malay pa rin sa kanyang silid. Nagpadala ang kamahalan ng ilang imperial na doktor, ngunit wala silang nagawa. Kinakatakutan kung wala na itong lunas. Zai Wenlang, kung mamamatay ka, sa wakas ay magiging tahimik na ako. Sa mundong ito, wala nang sasalungat pa sa akin. Ibigay ang utos na ang mga nakatalaga sa bawat lugar ay kumilos agad. Dalhin ang mga babae at ihatid sila sa palasyo. Ipunin ang mga tropa. At pumasok sa palasyo. Naiintindihan. Sino kayo? Ano ang gusto ninyo? Paano kayo nakapasok sa palasyo? Mahimbing akong natutulog, at nagising ako dito. Bigla akong pinatulog. Mukhang nagbabalak maghimagsik ang aking tiyo imperial. Prinsipe Sian, ano ang balak mo? Hindi ba nakikita ng aking kapatid na imperial? Naghihimagsik ako. Kung kusang magbibitiw ang aking kapatid na imperial, maaari kitang, dahil sa ating ugnayan ng dugo, pagbigyan ng buhay, taksil. Hindi naman kita pinahirapan, at nagawa mo pang gumawa ng ganito kabigat na pagtataksil. Kahit gaano pa kaganda, namumuhay ako sa ilalim ng iba. Ang gusto ko ay ang trono ng imperyo. Palagi akong pinapaboran ng yumaong emperador. Kung hindi dahil sa iyo, na siyang nakaupo sa pwesto ng panganay. Hindi sana sa iyo ang pwestong ito. Huwag mo nang isipin yan. Kung gayon, maaari ko na lang ipadala ang aking kapatid na imperial na maupo sa trono ng mas maaga. Paano ka nabubuhay pa? Dahil may prinsipe na nagbabantay sa'yo. Natural lang na hindi maglalakas loob ang isang alagad na mamatay. Wala nang silbi ang iyong pag-iral. Ako, ang prinsipe, ay may 5,000 piling sundalo, at ang mga pamilya ng mga general ay nasa akin. Nakahanda na sila sa labas ng palasyo, naghihintay. Kailangan lang ng isang utos ko para sakupin nila ang buong palasyo. Natatakot akong baka madismaya ka. Prinsip,
Ang mga babaeng bihag ay pawang inilabas na ng palasyo. Tito Imperial, natalo ka na. Sumuko ka na. Imposible. Paano mo nagawa yan? Bago pumasok sa lungsod, hayaan mong takpan ka ni Jiang Lin sa pagpasok sa kanlurang pinto. At ako naman, papasok ako sa pintong silangan. CJ, Palagi kong inisip na hindi ko kailanman sinaktan ng taong ito. Ngunit siya ay gumawa ng napaka-traidor na gawa. Ito ay kahihiyan sa lahat ng ninuno ng angka ni Zhao. kamahalan. Dahil nagpunta na si Prinsipe Xian sa ganito kalayo. Kahit ano pa ang mangyari, kailangan natin siyang samahan hanggang sa huli. Sa larong ito, Sige, gawin natin yung sinabi mo. Imposible. Paano ito naging posible? Nagsisinungaling ka sa akin. Nagsisinungaling ka sa akin. si Prinsipe Zhao Heng ay umusig sa mga tapat. Nilapastangan ang buhay ng mga inosente na nagdulot ng pagkamatay ng libu-libong tao sa Longzhou at pagkatapos ay nagplano ng rebelyon. Ang kanyang mga krimen ay hindi mapapatawad. Mga gwardya, dalhin siya. Hindi. Kapatid na emperador. Kapatid na emperador. Kapatid na emperador. Emperador, nakita mo mismo, kung wala si Shu Yusong. Hindi mo makikita ang iyong mahalagang anak at hindi ako makakapaghanda para sa emperador ng masasarap na pastry o makakapagkwento sa iyo ng mga kawili-wiling kwento. Mga kwento. Oo. Mga pastry. Hindi na kailangan. Emperador, may mga sugat pa si Shu Yu. Dahil sa karangalan ni Song Shuyo na iligtas ang emperador, at upang mabawi ang kanyang mga pagkakamali sa pamamagitan nito, ang kanyang pagkakamali sa pagpapanggap na lalaki ay mapapatawad. Nagpapasalamat ako sa inyong awa, kamahalan. Maaaring maiwasan ang parusang kamatayan, ngunit ang parusa ay hindi maiiwasan. Paparusahan kita, gagawin kitang unang babaeng opisyal ng dakilang dinastiyang Yong na magbubukas ng daan para sa mga kababaihan na mag-aral at humawak ng mga opisyal na tungkulin. Ang inyong lingkod ay hindi kayo bibigin. Kamahalan. Ayos lang, alam ko. Salamat, kamahalan. Shu Yu, ngayong araw ay isang malaking araw para sa iyo. Espesyal ko itong dinala. Para sa iyo. Zai Wen lang, buksan mo ang pinto para sa akin. Buksan ang pinto. Prinsesa, ang aking asawa ay hindi maaaring agawin. Dapat kang maghanap ng ibang target. Sa labas, malungkot na bagay lamang ang maririnig niya. Maliit na Ginoo. Mahaba pa ang gabi.